Maayong adlaw, igsoon. Diyan na po ako, Pastor Eric, magatod sa pulong. Atong title, The Word Does Not Bend to Culture. Ang text gikan sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Mga igsoon, nagkinabuhi kita karon sa panahon din halos tanan kinailisa na. Ang pasyon naghilis, ang teknolohiya naghilis, ang opinyon sa kalibutan naghilis. Bisan unsa nga kaniadto gitawag og sala, karon tawogon na nila og normal. Freedom daw, no? Og self-expression. Og modern thinking. Apan, adunay sa kabutang nga wala gyud mausap. Sa kini, ang pulong sa Dios. Sa Salmo 119 verse 89 nagaingon, Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Dili kinahanglan i-update sa Dios ang iyang pulong. Dili niya kinahanglan uspon aron moangay sa kultura. Dili niya kinahanglan i-adjust aron modawat ang kalibutan. Kaya ang kamaturan dili magdepende sa opinyon sa tao. Kung ang usa ka tao moingon, dili na ko tuwan, ang kalayo makapaso, mausabang kinaiya sa kalayo, dili kalayo pagyapon. Bisan dili siya mutuo, makapaso gihapon ang kalayo. Mauusap ang pulong sa Dios. Bisan daghang tao musupak niini, kamaturan gihapon kini. Karong adlaw atong tanawon ngano ang Biblia dili gayud dapat usbon aron moangay sa kalibutan. Ang pulong sa Dios eternal ug dili mausap. Sa Psalms 119 verse 89 nagaingon, Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Ang pulong nga settled nagpasabot, established, no? Fixed, permanent, dili na mausap. Ang balaod sa tao pwedeng mausap. Ang konstitusyon pwedeng mausap. Apan ang pulong sa Diyos settled forever. Sa Malakay chapter 3 verse 6 nagayon, For I am the Lord, I change not. No? Muna'y gingon sa Ginoo. Kung ang Diyos dili mausap, ang iyang kamatuoran dili usap mausap. Sa Hebrews chapter 13 verse 8 nagaingon, Jesus Christ, the same
yesterday and today and forever. No? Ang kalibutan na gayon, bago naman gud ang panahon. Apan si Jesus, maura gyapon. Ang sala, nga sala kaniadto, sala gihapon karon. Ang paghinulsol nga kinahanglan kaniadto, kinahanglan gihapon karon. Ang dugo ni Kristo nga nakaluwas kaniadto, makaluwas gihapon karon. Kung adunay arkitek nga naghimo og blueprint sa balay, unya ang trabahante moingon, no, kanabang kontraktor, moingon siya nga dili na ko sundon ang design kay modern naman. Unsay may tabo? Siyempre, dili mao yun, no, ang balay, no, dili tarong ang pagkahimo. Mga igsoon, ang Biblia mao ang blueprint sa kinabuhi, no. Kung ang tao, kung atong ilisan ang design sa Dios, maguba ang espirituhanong pundasyon sa tao, no. Apan unsay gihimo sa kalibutan karon, no, makita nato sa kalibutan, imbis ka ang tao mausap pinaagi sa pulong, lain na, no, gusto nila nga ang pulong mo'y mausap para nila. Ang tao gusto mag-usap sa kamaturan aron ma-justify nila ang ilang sala. Sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4, yun pa. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ang sound doctrine, nagpasabot, healthy teaching, pure truth, o biblical doctrine. Apan si Pablo, mingon, moabot ang panahon nga dili na kini dawaton sa mga tao. Ngano? Kay gusto pa nila, no? Gusto nila o minsay nga dili mo rebuke nila, dili mo convict nila, dili mo ingon nga sala ang sala. Kani sa verse 3, no, nagingon, having itching ears. Itching ears, nagpasabot, ganahan lamang sila maminaw sa gusto nila madunggan. Kasagaran mo ingon, tell me what makes me comfortable. Pagkarang komportable lang sila. Mingon sila, tell me what makes me feel accepted. Ayaw ko badlunga. Ayaw ko iskuti. Bisan ka ng paghinulsol. Dagan karon, nagaingon, love is love. Follow your heart. Be true to yourself. Apan ang Biblia na gayon, yun pa sa Jeremiah, chapter 17, verse 9. The heart is deceitful above all things. No? Dili ang imong kasing-kasing ang standard. Dapat ang pulong sa Diyos mao atong sundon. Kung ang doktor makakitawog cancer, no, na-diagnose niya na cancer, unya mo ingon siya, di na lang na ako isulti kay basin masakitan ni nga akong pasyente, maayo ba na nga
doktor? Diba? Dili. Kaya ang tinuod nga gugma, musulti sa kamatuoran. Ang preacher nga dili musulti sa sala, dili tinuod nga naigugma sa kalag. Ug mao kini ang trabaho sa pulong sa Dios. Dili aron kita lingawon, kundili aron usbon kita. Ang pulong sa Dios nagpadayag sa tinago nga kasing-kasing. Sa Hebrews chapter 4, verse 12, yun pa. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Ang Biblia, dili ordinaryong libro. Buhi kini. So powerful. Masait pa sa espada. O katapusan sa verse 12 na ngayon, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang pulong sa Diyos makakita sa tinagong sala, tinagong garbo, tinagong hypocrisy, tinagong kaugawan. Bisan matago sa tao, dili kini matago sa Dios. Murag X-ray machine. Tanaw nato sa gawas, murag okay ra. Nindot og salina, nindot og smile. Apan pag X-ray, makita ang problema sa sulod. Mao kana ang trabaho sa Biblia. Isaiah chapter 55 verse 11 ngayon. So shall my word be. It shall not return unto me void. Ang pulong sa Diyos aduna gyoy epekto. Either magtandog sa paghinulsol o mupati ka sa kasing-kasing. Apan dili kayod kini powerless, no? Kamanan kay kini. Apan unsa may angay buhaton sa Kristohanon sa panahon nga ang kalibutan musupak sa kamatuoran. Ang mga magtotoo, no? Kita magtotoo, believers, dapat kita magpabilin sa kamatuoran. Sa John chapter 17, verse 17, ngayon, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. No? Kamatuoran. Dili kultura ang kamatuoran. Dili ang social media ang kamatuoran. Nagkala kay trolls karon. Dili majority opinion ang kamatuoran. Kundi ang pulong sa Diyos mao ang kamatuoran. Sanctify them. Nagpasabot, separate them. Make them holy. No? Ang Kristohanon kitawag dili aron mahimong pariho sa kalibutan, kundili mahimong balaan. Sa Romans chapter 12 verse 2 na gayon, and be not conformed to this world. Conform, mahulma sa kalibutan. Dagang Kristohanon karon mas influence sa TikTok kaysa Biblia.
mas influence sa celebrities kaysa kang Kristo. Mas influence sa trends kaysa truth o kamatuoran. Kung ang kalibutan mo sulti, okay ra magpakasala. Apan ang Biblia mo ingon, sala ka na. Kitsa ba nang imong sundon? Kung ang imong barkada mo sulti, normal ra na. Apan ang Diyos mo ingon, repent. Kitsa ba nang imong paminaon? Igsoon, ang patay nga isda, musapay ra gyud na siya sa agos. Apan ang buhing isda, musukol sa karen. Ang tinuod nga Kristohanon, dili lang basta musabay sa kalibutan. Apan, ano na dakong peligro kung ang tao magpadayon sa pagsalikway sa kamatuoran. Ang pagsalikway sa kamatuoran modala sa hukom, judgment pa. Yun pa sa Romans chapter 1 verse 25, yun pa, who changed the truth of God into a lie. Mao kini ang mahitabo sa dagang nasod karon. Ang kamatuoran gihimong bakak. Ug ang bakak gihimong kamatuoran. Sa Isaiah chapter 5 verse 20 nagingon, woe, no, unto them that call evil good and good evil. Iksoon, makuyawan yun ta karon kay ang balaan tawag ko naman og hateful. Ug ang makasasala tawag ko og brave. Diba? Katumuang ko na nga lesbian sila. Na sila sa relationship nga ni Mayo. No? Tawag ko nag-pray. Apan, dili mo usabang hukom sa Diyos. Galatians chapter 6, verse 7, yun pa, be not deceived. God is not mocked. Dili malimbungan ang Diyos. Ang tao, may mong makalingkawas sa balaod sa tao. Apan walay makalingkawas sa paghukom sa Diyos. Kawas kang Kristo. Tanawar ko ni siya. Kung ang estudyante dili mo tuo nga adunay exam, makancel ba ang exam? Dili. Bisan dili siya motuo, moabot gihapon ang adlaw sa examination. Mausap ang judgment day. Igsoon, si Kristo ray, mauray tinuod nga tubag sa sala sa kalibutan. Ang tuyo sa kamatuoran, dili aron itambok ta sa impyerno, kundili aron dadon kita kang Kristo. Sa John chapter 8 verse 32 nakaingon, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Freedom dili makita sa pagrebelde sa Diyos. Freedom makita ra kang Kristo. Sa John chapter 14 verse 6, pinakapaborito nga bersikulo, yun pa
pa ni Hesus Kristo. I am the way, the truth, and the light. Si Jesus, dili lang nagtudlo og truth, siya mismo ang truth o kamaturan. Igsoon, kitang tanan makasasala. Mo na igingon sa Romans chapter 3 verse 23. Ug ang bayad sa sala, kamatayon. Sa Romans chapter 6 verse 23. Apan, gigugma kita sa Diyos. Yun pa sa Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, that while we are yet sinners, Christ died for us. Si Kristo namatay sa krus, kilubong, ug nabanaw alang sa atong kaluwasan. Una-una nga naa kay utang nga dili mabayran. Dayon adunay miabot nga tao ug siya mibayad tanan. May sama ra kini no sa gibuhat ni Jesus sa krus. Ang tinuod nga pagtubag sa pulong sa Dios mao ang paghinulsol o pagtugyan. Yun pa sa James chapter 1 verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only. Dili igo nga maminaw lang kita og sermon. Dili igo nga moingon tag amen. Kinahanglan yun na ay pagtuman. Sa Luke chapter 9 verse 23, iyon gani dito, iyon ni Kristo dito sa mga kwano, mga tinunan. Let them deny himself and take up his cross daily and follow me. No? Musunod niya. Ang Kristobohanong kinabuhi, dili, Lord, follow my desires. Kundi, Lord, I surrender to your will. Igsoon, paminawa ko ninyo. Ang kalibutan, nag-usap. Ang kultura, nag-usap. Ang trends, nag-usap. Apan adunay adlaw nga ang langit ug yuta mawala. Apan ang pulong sa Dios magpabilin gihapon. Yun pa sa Matthew chapter 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ug sa katapusan, dili kita hukman pinagi sa opinyon sa sosyudad, sa society. Dili pinagi sa likes. Dili pinagi sa trends. Dili pinagi sa feelings. Kundili pinagi sa pulong sa Diyos. Yun pa sa John chapter 12 verse 48. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Igsoon, unsaon na lang kung nagdula-dula ta sa sala. Unsaon na lang kung kibalibaran na to ang kamaturan. Unsaon na lang kung mas kipili na to ang kalibutan kaysa kang Kristo. Ang impyerno, tinuod. Ang paghukom, tinuod. Ang eternidad, tinuod. Apan ang grasya sa Diyos, tinuod usap. Si Jesus, wala mamatay, aron i-confirm ka sa imong sala. Namatay siya
aron luwason ka gikan sa sala. Wala siya mamatay aron ma-adjust ang Biblia sa kalibutan. Namatay siya aron mausab ang makasasala pinaagi sa kamaturan. Karong adlaw ang Dios nagtawag nimo. Dili niya gusto nga mapaimulag ka gikan kaniya. Dili niya gusto nga malaglag ka. Apan kinahanglan paginulsol, pagtuo o pagtugyan kang Kristo. Kung kabalo ka nga wala pa ka naluwas o nalayo ka sa Diyos, duol kang Kristo karon. Ingna siya, Lord Jesus, ako makasasala. Pasaylo ako. Nagatuo ko nga namatay ka alang kanako. Kilubong o nabandaw. Ingna siya, huspa akong kinabuhi, pinagi sa iyong pulong. Dili na ako gusto nga musunod sa kalibutan. Gusto na ako musunod kanimo. Luwas ako karon. In Jesus' name, Amen. Ako ipili ni sa imo igsuon usa ka verse. John chapter 17 verse 17. Nagaingon, sanctify them through the truth. Thy word is truth. Sa Bisaya pa, balaan na sila pinagi sa kamaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan. Thy word is truth. Amen? Magampot na to close, no? Lord, salamat sa pulong ay mong kipa ambit karon, kipadayag sa laminaw. Bisan kakatulsa kong tutunlan, Lord, ako yung natiwas ang pag-share sa imong pulong. Unta ka nga pulong, magpabilin sa naminaw o masabtan niya ang kamaturan. Dili ang kaliputan, kundi ikaw ang kamaturan. Panalangin niya ang imong pulong, panalangin niya ang nagpaminaw. Bless him or her, Lord. Tanduga ang iyang kasing-kasing. I-convict ang iyang kasing-kasing sa pagsunod kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw. Igsoon, katul kay kong tutunlan, yat nauman nako pag-share kanimo ang iyang pulong. Salamat.